Maglagay tayo ng mic. There. Good morning! Kamusta na kayo? Hinaan natin yung TV. Ayan. Maglalakad muna ako before I start my day habang medyo relax pa yung twins. Tapos, mamaya share ko sa inyo yung itsura ng aking office / craft room. Dahil may mga nag-comment na yun ang mga gusto nyong nakikita sa vlogs, yung mga tahi-tahi. So, mamaya magtatahi-tahi tayo. Although, hindi ako mag-tutorial Up to now, nag-aaral pa rin talaga ako. Every time meron akong ginagawang something na project, ganyan. Sinecheck ko talaga siya sa TikTok, sa YouTube. So, hindi ko pa talaga siya gamay. Gets nyo? I'm still learning. So, hindi pa ako makagawa ng tutorial sa mga pagtatahi. Tabi? Si Anaya, nakadress siya. Siya namimili niyan pagka morning. Mahilig ko sa dress You like wearing dresses? Yes? Mamaya may speech therapy siya. So, mag-aayos tayo ng bahay. Itatry. Hindi ko alam kung ibibigay ko na ito. Ayan ang aking struggle ngayon. I'm not sure kung papamigay na ba natin to dahil parang hindi na nila pinapansin yung toys na yan. Ang bata talaga, ang bilis magsawa ng toys. Pero ito, papamigay ko na since medyo clutter na lang siya sa taas. So, ito yung nasa nursery before. Naalala niyo to. Yan. Wala na, kahit gusto ko siya, hindi ko na naman siya magagamit. Tapos ito, tinanggal ko na siya. So, yun nga, may nag-post na binibigay na nila para siyang, hindi siya wood, para siyang metal ba? Parang ganun yung material niya. For craft daw talaga yon. So anyway, talagang inisip ko, last week pa nila to pinusi, parang gusto ko ng craft table pero sobrang laki nung sa kanila. As in, sobrang laki. Tapos, hapon, tinanong ko si Peng kung kaya niya bang kunin kasi hindi siya kumukuha ng ganun pag siya lang talaga. So, kailangan ko siyang utusan kasi hindi ko naman mabubuhat yon on my own. So, pumayag siya, kinuha niya. Medyo nag-hesitant pa ako kasi talagang malaki nga daw, sabi ni Peng. Pero, at the same time, gusto kong mag-upgrade ng table. Diba, nagtatahi lang ako dun sa parang ganito kaliit na table. Tapos, pag nagtatahi ka kasi, kailangan mo ng medyo malaking lamesa para doon mo ilalapag yung tela, doon mo siya ika-cut. Diba, meron akong pang-cut na ganun. So, wala akong ganung lamesa sa taas. Maliit lang yung mga table ko sa taas. Tapos, nahihirapan ako pag magka-cut ako. Diba, bumili ako ng cutting mat, yung ganito kalaki. Ang ending, pag gano'n nagtatahi ako or nagka-cut ako, linalagay ko sa sahig. Tapos, ang sakit ng likod ko. So, sabi ko, gusto ko talaga bumili ng table. Pero, ang mahal ng table. So, naisip ko yung free na lang muna yung kunin namin. So, nag-upgrade tayo ng table. Dahil nga may namigay dito sa amin. Mamaya, papakita ko sa inyo. Ang laki-laki ng table ko dun sa taas. Pero, ang sarap na mag-work. Kasi talagang parang ganito yata siya kalaki. Ganito yata yung, niya, yung width niya. Excited ako. Tapos, kahapon nag-try ako gumawa ng pants for the girls. Actually, nag-try na ako matagal na Pero, nag-try ulit ako kahapon. Gumamit ako ng bagong tela. Actually, hindi ko yata na-share. Hindi ko alam kung na-share ko sa vlog. Pero every time na nagtatahi ako ng mga damit nila or ng mga anything na sewing projects ko, ang ginagawa ko talaga, nagtitrift ako ng tela and ang tela na ginagamit ko usually is yung mga nasa tela ng curtains and bed sheets. Dahil yun yung mga nakita ko na ginagawa rin ng tao dito. Bumibili lang sila ng mga used na, kung hindi sila sa fabric store bumibili, majority recycle na pinapanood kong videos, pumupunta lang din sila sa thrift store, bibili sila ng tela ng bedsheet, ng curtain. Syempre, mamimili kayo yung material na gagamitin, no? Like, for example, if you want to make something na parang dress or damit, kailangan cotton yung material or anything na breathable. Hindi naman basta-bastang kurtina lang, diba? So, yun yung mga telang pinagagamit ko. So, bumibili ako ng tela. Usually, pag nagpupunta kaming thrift store, usually pag Saturday, pag walang plano, nag-thrift store ako. Tumitingin ako ng mga bedsheet, ganyan. So, mga paisa-isa lang naman binibili ko kasi ayoko ma-overwhelm. Ayoko rin yung maraming, alam niyo yun, ayoko rin yung maraming laman yung, tas hindi ko naman nagagawa, diba?
Magsasapatos lang ako. Siyempre, nakaano na lang, no? Hindi ko na talaga, pag naglalakad ako dito, hindi na talaga ako nagbibihis. And it works for me. Kasi nga, mabilisan lang dapat eh. Diba, nandito na rin yung running shoes ko. Ito, nandito na rin yung sneakers ko for treadmill. Nandito na rin yung socks. Inuulit-ulit ko lang yung medyas ko ng mga ilang days. Tapos papalitan ko kasi tigdo 30 minutes lang naman ako talaga naglalakad. Tapos, ganun lang yung aking morning routine lately. Tapos, may nagme-message na ano daw yung ginagawa ko kasi nag-lose na nga ako ng weight. Actually, yun nga lang talaga yung ginagawa ko. Nag-intermittent fasting ako. And walking ng 30. Grabe, no? Actually, ang walking ko nga hindi pa katulad nung iba na 10,000 steps a day. Ako parang 3,000 steps a day lang yung kaya ng katawan ko or kaya ko. Parang 30 minutes lang talaga, pero hayaan mo na, ganun talaga. Pagod na kasi talaga ako. Pero useful na nandito to for now. Di pa ako tinatamad, although may days na nakakapag-skip ako. Pero merong din days na na talagang nagagamit ko siya. So anyway, maglakad-lakad muna tayo. Habang tahimik pa yung twins. Tapos, papakita ko na later yung craft room. Oh, stay there with Sissy. Mama will walk here. Later, I'll carry you, okay? Now you have to wait. Oh, you're fit! You're fit! Oh my goodness. No, 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 no. The next day. Good morning! 9:30 a.m. pa lang. Ang lamig na naman dito, hindi ko alam bakit. Kunin natin yung aking grocery kagabi. Diyan na yun ngayon. See? Kasi sabi 7 a.m. daw. Ay, nako. Kunin natin siya dyan. Ang dilim na naman ngayon. Hindi ko alam yung weather dito. Minsan maganda. Pagising mo maaraw na. Ngayon ang lamig ulit. Hindi nga kami nag-aircon. There you go. Ay, umagang umaga. Buti hindi ganun kagulo yung bahay. For me, sa standard ko, medyo maayos. Konti lang tong binili ko. Egg lang talaga bibilin ko. Kasi wala na kaming egg. Wala nang pang-breakfast yung twins. Napasabay pa ng mga iba. Di ba usually ganun? Salad. Turkey breast. Nagustuhan to ng twins. Inalagay sa bread. We have turkey! Di ba you want this? Turkey! Chips. We're gonna eat this later. But we need to eat muna nakita na nila yung chips. We need to eat this later, okay? Egg first, egg. Hindi ako ng mga chips. Kasi pag natutulog sila, gusto ko nanonood na Netflix. Alam niyo yun. We need to keep this. Later na to. Later. Tago muna natin dito. Alam nyo, I'm looking for something. Kagabi pa may nawawala. Oh no. Ako nakapaglakad. Kasi usually naglalakad ako pag morning. I mean, dito sa treadmill pala. Ay, nako, grabe. Ang lamig ngayon. Pagka malamig talaga, parang ako nagsha-shutdown. Parang gusto ko lang nakaupo sa couch, nakabalot ng blanket. Tinatamad talaga ako. Parang ang gloomy nung feeling. Alam niyo yun. Buti nga hindi ko na-feeling yun yung typical kong na-feeling. Pagka winter, parang ako nade-depress. Ngayon, parang hindi naman hindi naman ako nasa sad. Parang parang tamad na tamad. Hindi ko nga alam. Dapat pa spring na ngayon eh. Anyway, dito tuloy ako naka-treadmill. Tatry ko mamaya mag-treadmill. Ngayon, ang gagawin ko lang is, bago ako magpatulog ng kids, imamarinate ko lang tong chicken wings. Para mamaya, i-air fry ko na lang. Diba? Luto na siya, breaded na siya later. Ayan. Nasa taas ako kanina, nagtatry akong magtahi ng dress for the twins.
And hindi ko na vlog kanina kasi ang hirap. Actually, hanggang ngayon, di ba, hindi naman ako talaga, wait lang. Kuha tayo ng gunting para ma-cut yung wings. Kasi itong wings na ganito, kinakat ko pa yan sa gitna. Kasi sila Nox and si Noah, gusto nila yung mas maliliit lang, mas nauubos nila pag ganyan-ganyan lang. Yan. So anyway, back to what I was saying. Nagtatry ako magtahi kanina. And hindi ko na vlog yun kasi, hindi ko na vlog kasi nagpo-follow ako ng tutorial sa YouTube. Syempre, ang hirap, no? Hawak ko yung phone ko, nanonood ako, mag-vlog ako, ganyan. So, it's usually like that since, syempre, nag-aaral pa lang naman din ako magtahi. Hindi pa naman din ako magaling talaga. Yung basic lang yung alam ko. Ito na yung naging itsura niya na breaded. Ready na ready na to fry. To fry or air fry. Ready na yan kasi breaded na yan. So, ang gagawin ko, siguro maghihiwalay ako ng sa akin. Lalagay ko sa isang mixing bowl na lalagay ko siya dito yung akin. Tapos, hahaluan ko nito. Gusto ko kasi ng may buffalo flavor. Siguro maglalagay ako ng 4 pieces. Itatry ko with this one. So, yung aking lunch. Tapos, lagyan natin ito. Ngayon ko lang to itatry kasi usually ang binibili ko Frank's hot sauce talaga. Yung hot sauce talaga nila, ito naman specifically for wings. So, hinahalo siya sa wings. Tapos, hindi siya ganun kaanghang. Alam niyo yung mild buffalo flavor. Ganun siya. Ganyan siya, diba? Yan yung chicken. Tapos, iikot-ikot lang natin siyang ganyan. Bango, grabe. Amoy, ang bango ng hot sauce. Konti pa. There, i-fry na natin to. Ready na rin to air fry. Kakatulog lang nila, grabe. Anyway, kakain ako ng lunch. Pero before akong kumain ng lunch, papakita ko yung craft room. Dinala ko talaga yung camera dito sa taas. Ayan na. Hindi ko na to inayos so hindi ko alam kung magulo siya or ba ayos. Ay, magulo nga. So anyway, ano yung ating craft room. Yung sinasabi ko sa inyo, na-occupy nitong table na to yung buong room. Kasi kung napanood nyo yung mga past vlogs, ito dapat nandito yan. Pero hindi na siya magiging bed. Ganyan na lang talaga. Para pagka nagtatahi ako, nandito yung twins. Ayan na yung craft room natin, di ba? Nagmumukha na siyang legit na talagang craft room talaga. Tapos, itong table na to, sobrang laki, pero turns out, sobrang helpful din niya sa akin. Kasi dito ako nagpa-pattern making, yan. Dito ko linalagay lahat ng mga gugupitin kong tela, ika-cut ko. Tapos, ang dami kong space for my laptop. Tapos yun, nakuha ko lang to. Anyway, share ko lang din pala ng mabili. Nag-thrift ako like 2 weeks ago. Binili ko tong chair na to. Ang ganda kasi, no? Although medyo dark siya, then my preference wood color. Pero pwede na. Ang ganda, oh. Ito, gustong-gusto ko yan. Tapos, $8 ko lang to na thrift. Tapos, anyway, meron tong ang maganda dyan, may wheels tong chair na to. So, anyway, yan yung ginagamit ko ng chair ngayon. Tapos, ito naman, nakuha ko to for free. Wood table to. Tapos, linagyan ko lang siya nagtahi lang ako ng ng something to cover this one because hindi to alam ng twins kasi pag nalaman nila to talagang paglalaroan nila. Pero natatayo to.
Tapos, nandyan lahat ng threads, nandyan yung mga ginagawa kong pattern, yung mga konting sewing supply, yan. So, natatayo siyang ganyan. Yan, ito talaga siya, oh. Linagyan ko lang ng mga towel sa loob para I can easily iron yung mga kailangan i-plancha. Ito, may tinapon silang pagkain dyan, kaya nagkaroon ng stain. Pero anyway, ayan. Tapos, nandito yung ating trash can na pagkalaki-laki. Puro ano lang to, yung mga telang maliliit. Hindi ako nagtatapon dito ng mga diaper or anything na babaho. Kasi, puro ano lang talaga siya. Para pagka, in case na kailangan ko pa ng maliliit na tela, 'di ba? Kukunin ko lang dito sa trash na 'yan. Tapos, nakakatuwa nga kasi halos lahat 'to nakuha ko ng free. Itong shelf na 'to, 'di ba? Free 'yan. Yan, yung nakuha ko. Tapos, ayun yung dried lavender na decor. Nakuha ko lang din yan for free. Ito yata, hindi ko yata to nakuha for free. Parang thrifted to or sa binili ko sa TJ Maxx. Tapos, this one, nakuha ko for free. Ito naman, thrifted. Nakakatuwa yung room na to kasi pag tinitingnan ko, halos lahat for free siya. Tapos itong table, 'di ba? Tapos, nag-add ako ng white curtain. Kasi dati ito lang yung curtain dyan. Nag-add ako ng white curtain. Kasi parang mas cozy yung vibe pagka may cortina na ganyan. Yung parang mapalace-lace lang siyang ganyan, 'di ba? Tapos, yung iba kong plants linagay ko dyan, which is pamatay na siya, girl. Kailangan ko na siyang diligan. Tapos, meron din akong another, dito, iron na maliit. Ito yung laptop ko. May space pa for my laptop. Tapos, dyan ko nalinagay ito. Actually, ito, binibenta ko na sana to, yung clothing rack. Pero, wag na muna kasi useful pala siya. Yan yung mga nagawa ko na pala na na project. Gumawa ko ng mga apron. May mga pagbibigyan na ako niyan. Tapos, ito yung mga sa twins, ginawa ko to, pinag-practicean ko to actually kahapon. Itong pants na to na flare. This is from a bedsheet na na-thrift ko. Yung tela na ginamit ko dito is from bedsheet. Ang ganda, 'di ba? Para lang siyang pinstripe na very, very pale pink. Yan siya. Tapos, ito, ginawa ko rin to for the twins. Yan yung mga nagagawa ko ngayon. Although, you can see, ito yung mga first few projects ko. Hindi pa siya talaga super perfect, Pero, pwede na. Tapos, ito, pinag-practicean ko rin. Gumawa ako ng bucket hat na hindi ko ina-expect na magagawa ko. Sorry, against the light. Pero, yan siya. Tapos, reversible to. This is also thrifted. Yung mga fabric na to, mga thrifted. Kasi, mga lang to, usually bedsheet or cortina, yan. So, ayan yung bucket hat nila. Reversible siya. Brown, pwedeng blue. Ito rin, ganun din. So, tig-isa yung twin. Si Penga gusto rin magpagawa ng ganyan. So, yun. So, linaligay ko lang muna dyan yung mga naging mini project. Tapos, ayun yung view natin pag nagtatahi yung mga bahay dyan. Tapos, yung side na to, inalat ko sana sa twins. Yung side na to, inalat ko sana sa twins. Linagyan ko lahat to ng poster. Pero, pinagtatapo nila yung poster. Pinagtatanggal nila dito sa wall. So, tinatamad na akong ibalik. Ito, natira pa dyan. Pero, so far, nandun yung bookshelf nila. May mga toys sila dito. Ito yung nakuha ko rin for free. Dami ko nakuha for free, na slide. Ayun, for free din yun, 'di ba? Yung horsey nila. Ito, yan, for free din yan. Tapos, yung egg na yun na thrift ko. Parang mga toy eggs yan. Tapos, nandyan lahat ng kanilang to. Hindi naman lahat, pero may mga toys sila dyan. Kasi pag nagtatahi ako, ino-on ko lang yung TV para naman meron silang entertainment. Tapos, naglalaro rin sila dito. Meron din bed si Bella dito. Kasi pag si Bella, nandyan ako, gusto niyang nandito lang din siya. So, nandyan si Bella. Hindi ko alam bakit nandyan din si JJ ngayon. So, yan yung ating craft room, 'di ba? So far, it's very functional and very sustainable din, 'di ba? Kasi halos lahat dito, 90% of the items yata dito is libre and thrifted. Yan. Meron kayong suggestion about this craft room para mas maging pa siya? Mas maging functional siya or alam niyo yun, para mas maging maluwag tingnan? Let me know or comment it down below para matulungan nyo. Ayan na tayo. Tingnan natin yung naglinuto nating chicken kanina. Kung okay na ba siya.
Ayan na yung ating wings. Let's eat. Ayan yung lunch natin. Pero parang mas gusto ko pa maglagay ng konting sauce kasi pwede rin naman siya as toppings. Ayan. Para medyo, ano siya, mas masarap pagka mas may buffalo sauce. Let's eat. Gising na sila. Oh, show your blankie. Why? Si Anaya, suot niya yung ginawa kong dress. So, yung strap na lang yung i-edit ko kasi saktong-sakto na yung dress pero yung strap sobrang haba. Anyway. Hi, Amelia! Hi! Halat na, oh. Alam niyo kung bakit? Kasi si Peng, sabi niya, gawan ko raw siya ng bucket hat katulad nung sa twins. Tapos, ito yung binigay niyang sample na pagagayahan ko ng size. So, nagsusukat-sukat ako, gumagawa ako ng pattern. Ito yung hindi ko alam kung mag-work to pero ito, naging useful pala sa akin to. Ito yung mga Christmas gift wrapper na nakatago. Ginagawa ko siyang pang pattern making. Ayan, 'di ba? Nakatipid tayo. So, anyway, ito yung mga nagawa ko for bucket hat na to. Hindi ko alam kung mag-work. We will try it. Tapos, the other day, may merienda pala tayo ng chips and mango shake. The other day, may mga namigay dito. Alam niyo naman pag may namimigay dito. So, isa to sa mga kinuha ko. Ano nga to, crate and barrel pa yung mga, tawag dito, yung nilalagay pag kumakain ka. Yan. Hindi ko alam anong tawag dito, placemat. So, nagbigay siya ng parang mga 6 pieces ba binigay niya or 8 na ganito na para siyang neutral na placemat. So, ito yung gagawin nating tela for the bucket hat. No, titingnan natin kung naputol ko na to. Tas, hindi kaya yung isa eh. So, maglalabas pa ako ng isa. Tingnan natin. Na. Kasya ba? Kasya siya. Medyo mababa lang to. Oo, medyo mababa lang siya. Ano mababa? So, sayang naman yung... Ito. Hindi mo siya susuot? Susuotin ko siya. Pwede siya pang work. Ayan, no. Tinan mo. Mas mataas lang siya ng konti. Oo nga. Ayan, no. So, dapat... So, tinaasan mo siya. Mas mataas. Pero sakto. Ang galing, Ang galing, konting practice na lang dito sa bilog. Kaya... Pero kuha mo na. Pataasin mo lang siya, Pero maganda yung kulay sana. Oo, maganda yung kulay. May ganito na ako, Pero sayang, gagamitin mo ba yan? Dito sa bahay, kaya ko ito gamitin. Kaso nga lang, ayan, tinan mo. Maliit. Tsaka hindi pantay-pantay yung taas, To, tingnan mo, sabi na sana sa iba ko na lang ginamit yung tele. Ito naman, syempre practice mo yan. Oh, pero gamitin mo. Ayan na siya. Ito na yung bucket. Let's go down. Pero okay siya. Reversible to. Pwede rin tong yung sa ilalim. Kahit hindi mo pantay. So, natin sa interview, baka swerte. Ay, nako, yung dalawa. Maliligo na dapat ako kasi 8 o'clock na. Pagpasok ko dito sa kwarto namin, hindi ko lagi binabulag tong kwarto namin. Napansin nyo, kasi sobrang makalat dito palagi. Hindi siya presentable. Pero ngayon, grabe, masobra. Tingnan nyo. Saan tayo pupulutin yan? Lahat ng gamit ng twins. Tingnan nyo ginawa. My goodness. Tawagin nga natin si Peng. Babe! Oh, alam mo ba yung ginawa ng kambal?
Grabe, dapat babe, nakasara yung gate kanina. Ha? Hoy, Shit! Paano nagawa yan? Ilan sa baba sila? di ba umakyat si Anaya? Ang bilis naman nun! Ay nako, maya na lang daw niya gagawin dahil nagpapakain siya ng bata. Grabe. Hindi ko na alam saan pupulutin yung extra energy ko for this. Oh, grabe yan oh. Dapat i-include ko sana sa vlog yung hair care routine ko. Kasi hindi ako everyday nagsha-shampoo. Parang every other day, minsan every 2 days. Ngayon kasi magsha-shampoo ako. Pero parang hindi na lang. Dami pang nag-iintay sa akin. Siguro papakita ko na lang yung mga ginagamit ko sa inyo ng mabilis lang. Kasi may nag-comment, di ba nagtanong ako kung ano yung gusto nyong isama ko sa vlogs. And yun nga, nakakatuwa kayo, ayaw nyo ako mag-stop mag-vlog. Na-appreciate ko yung mga nagko-comment na natutuwa talaga kayo sa vlog. Na-appreciate ko kasi I feel validated. Alam nyo yun, yung parang feeling ko hindi ako nag-iisa. Anyway, linagay ko pala to yung snake plant na may propagated sa water. Lagyan ko lang ng water dahil August na siya yan. Ayoko siyang mamatay. Ayan o. Ang haba na nito, no? Yung iba kong plants na pinopropagate pala, hindi ko na siya linalagay sa soil. Sa water na lang talaga. So anyway, wait lang. Okay. So ngayon, yun, papakita ko lang ng mabilis. I-share ko lang ng mabilis yung ginagamit kong shampoo and conditioner. This is the Redken. For the longest time, lagi kong binibiling shampoo and conditioner yung recommend ng Piandre, yung Lakme. Eh, alam nyo na, parang gusto ko nang mag-try ng something new. Syempre, di ba, parang minsan nasasawa rin ako sa isang product lang. Although wala akong anything against that. Siguro ang against ko lang dun sa Lakme is pricey siya. Pero kung hindi natin pag-uusapan yung price, gusto ko talaga yun kasi mabango siya. And gusto ko rin siya sa hair. And sulfate-free din yun. So anyway, ito naman yung pinalit ko just to change it up, Redken. Halos same lang din sila ng price nung Lakme. Yung acidic bonding shampoo and conditioner. And then, ito naman yung linalagay ko pag nag-blow dry ako. Kerastas Nutri Supplement Split Ends Serum. Ayan. Tapos, kapag naman nag-blow dry ako ng buhok din, linalagay ko rin to para mas mabilis siyang mag-blow dry. Yung Lakme na tawag dito, K-Styling Blowout. Alam nyo, galing Philippines pa to. Galing Piandre pa to. Hindi ko pa siya nauubos. So, and then, dahil paubos na to, bumili ako ng bagong shampoo and conditioner at nagkuripot ako this time. Ito yung binili ko, mas murang version. Pero maganda kasi yung reviews eh. Nasaan? Ayan. Ito ang itatry natin. Parang dupe yata siya nitong Redken. Ito naman is the L'Oreal Everpure Sulfate-Free din na Bond Repair Shampoo, pati Bond Repair Conditioner. Yan siya. And then, I also bought this one. Ito nagamit ko na. Yung L'Oreal Everpure, ano naman to? Glossing 5-minute mask. So, yan yung, ay, sorry yan. Nag-blur ba? Pero anyway, ito yung mga ginagamit ko sa hair ko na kadami-dami. Kaya medyo, ayan, pati itong mga serum na to. Kaya medyo parang napapagod na ako. Kasi parang feeling ko, inaalagaan ko siya, bumibili ako ng mga stuff sa hair. Pero parang ang dry niya pa rin. Or siguro kailangan na talagang i-trim. Or hindi ko na alam. And hindi ko alam kung ma-include ko pa yung pag-blow dry ko ng hair ngayon. Dahil nakita niyo naman yung tutupiin ko. Ang dami, ano. Ay, nako. 8 o'clock na. Tapos papatulugin ko yung twins ng mga 8:45. Yan, mga 9 p.m. na kasi sila natutulog. Minsan na, pa 9:50 na eh. Ha, maliligo lang ako and then I will try to be back. Pero kung hindi na ako makabalik, I hope you enjoyed watching this video and pasensya na sa gulo. Yun lang. God bless. Bye. Kakatapos ko lang mahigo. I-share ko lang. Na-appreciate ko si Peg kasi kanina, di ba? Kanina, sabi niya, mamaya niya na lang daw gagawin. So, feeling ko ako rin mag-e-end up. Pero pagka tingin ko sa labas, naayos niya na, oh! Wala na akong aayusin!
Madalas kasi nanonood yan ng vlog eh. So, thank you, babe. Ayun lang, na-share ko lang. Grabe, kala ko mag-aayos pa ako. Mag-blow dry lang ako. Next time na lang yung hair care routine, ha? Bye again.